Welcome sa Desta Home Subdivision. Yung guhit tinuturo yun ni Kuya. Mataas pala eh. Pagka daw gantong mga may bagyuhan at nasabay ang high tide, nagbabangka sila dito eh. Para hindi mabasa nga naman. O papasok po sa Marcelo. Eh kailangan may palutang para yung bigat ng gamit nila. Napakaganda ng bahay. Kaso ayan o, para siyang rakal na to, bulok na o. Ala na, sirang-siraan na. Kita niya may mga isda na o. O, dahil isda. Hello. Ari ko. Naku po, malalim pala rito. Afternoon, morning. Ayan, ito tayo sa barangay ng San Juan, Malolos, Bulacan. Ito tayo sa boundary ng Santo Cristo. Idol, morning! Ito natin sa Diversion Road, tsaka mga tropa natin. Ito na, opyo! Ito na tayo sa may Santo Cristo, Malolos, Bulacan. Ayan na ang simbahan ng Santo Cristo, Malolos. Diretso tayo. Malaki tubig ngayon eh. 5'2". Idol. Na. Malapit na naman pupuntahan natin. Galing tayo ng Malolos. Siguro mga 10 to 15 minutes. Dito na tayo. Ayan na ang barangay ng Santo Cristo. Tapos boundary na tayo. Ito na ang boundary ng Atlag at ng Santo Cristo, Malolos. Ay, si Idol ah. Okay, diretso tayo. At syempre, liliko na tayo. Dito sa may kaliwa. Ito na ang Buhangin Street, Villa Desta. Diretso tayo. Ito na ang barangay ng Atlag. Mga tropa natin. Good morning, Idol. Dito lang. Ayan, hop. Ito na ang Buhangin Street. So, shoutout muna ako kay Kuya Ding, kay Kuya Paul Ramos family ng USA. Oh, may tubig na pala rito. Ayan po. Up. Water World, pataas pala ng tubig. Ayan po. Ayan tayo. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. Ito na ang sitio ng Buhangin, Atlag, Malolos, Bulacan. Ito, tumaas na yung kalsada rito eh. Siyempre, ito na ang bagong gawa ng barangay hall ng Atlag, Barangay Atlag. Ang pamahalaang barangay ng Atlag. I love Atlag. Good morning! Ito na. Diretso tayo. Right. Ayun. Welcome. Desta Home Subdivision. Ito tayo. Tumaas pa dito eh. Ayun. Very good. Ito may tractor. Morning, Idol! Good morning, mga kalasang Bebelgum. Ngayon po, nandito na tayo sa Destaville Subdivision. Ngayon po ay July 14, 2026, alas 10 ng umaga. At andito tayo sa isang subdivision na minsan ay naging simbolo ng maayos at modernong pamumuhay dito sa atin sa Malolos, Bulacan. Ngunit ngayon, isa ito sa lugar na madalas nakararanas ng pagbaha kahit wala anumang sakuna o bagyo. At syempre, lilibutin natin ang kwento ng Villa Desta Subdivision at ano ba ang naging dahilan ng pagbabago nito at paano ito naapektuhan ang pamumuhay ng mga residenteng nakatira dito sa atin sa Desta Subdivision. At mayroon po bang pag-asa na maibalik ang dating sigla ng isang prominenteng subdivision dito sa atin sa Malolos noong dekada 80 at 90. At syempre, samahan nyo akong muli sa atin namang isang paglalakbay dito naman sa atin sa Malolos, Bulacan, sa Desta Subdivision at alamin natin ang update dito sa kanilang subdivision kung ano na estado. Dahil ngayon po ay high tide. Ang high tide natin ngayon ay 5'2". 5 feet 2 inches ang laki ng tubig. At tingnan natin yung kanilang mga lugar dito para maitur ko kayo ulit sa update natin dito sa Villa Desta Subdivision sa Malolos, Bulacan. Let's go.
Ganda ng bahay dito. Papansinin nyo. Napakaganda ng bahay. Kaso, ayan o. Para siyang naka-float lahat sa tubig. Kaya ito parang nakulong eh. Kasi kung yung papansin nyo sa right side. Ayan, parang sa may right side niya, mataas na yung kalsada. At sabayan pa ng taas ng mga kalsada sa nakapaligid dito sa ating Desta Home Subdivision. Okay, ito pong nakikita natin, yan yung kadiretsuhan. Ito po yung tinatawag nating Desta Avenue. Yan, meron tong mga iskinita. Iikutin natin to lahat ngayong umaga na to. At mag-uumpisa tayo dito sa may unang street. Oh, ito ang first street. Ito siguro yung second street. Oh, ito yung first street. Magaganda bahay dito eh. Ito, bahay ng teacher ko to, nila Ma'am Alvis yan. Yan, dito tayo pupunta. At sabi ni Kuya sa atin dito, mag-ingat daw tayo at madulas itong daan na to. Tingnan natin. Ngayon, yung tinambakan yung harapan, ito, parang hindi na na-continue. Hindi natin kung gaano kataas. Malalim eh. Ayan o. Oh. Bus. Okay, lusong. Hop, kapa-kapa. Yan, baka kaya may ano rito. Ayan o. Oh, doon, boglo. Mga patayo. Oh, malalim pala rito eh. Hanggang tuhod, hanggang binti. Lalakad tayo. Dahil dito may street pa rito eh. Yung salat natin sa lupa dito, sa may mismong daan, parang may mga graba yata yun eh. Ito, may mga tambak. Kaso, putol eh. Yung kalahati na to. At hindi natin kita yung ilalim. Ito, mukhang ito, flat. Dito tayo naglalakad. Dito, bakil-bakil. Ayan oh. Yun. Ito yung mga bahayan dito. Ito, ganda ng bahay oh. Sira na yung gate nila dito. Ayan oh. Private property, no trespassing. Mukhang iniwanan na to ah. Ito pa yung mga bahayan dito. Tapos dito sa may side na to, magaganda bahay dito. Yun. Oh, ito yung side na yun. Aray ko. Tayo tayo dyan. Right. Ito pala, may mga tambak. Kaso, parang hindi na natuloy. Welcome to Water World. Siyempre, si Boy Lusong. Eto. Eto, ano bang street to? Hindi ko alam kung anong street to eh. Pero ito yung first street, tas liliko. Ito yung dulo. Sa entrada. Ito, ganda ng bahay oh. Oh, yan, dito tayo. Dito may talpak ng mga kraba. Tsaka mga, dito tayo, umano nga, medyo tuyo. Kaso, tambak lang. Ito, ganda rin ng bahay dito. Kaso, sira na yung mga gate nila eh. Dito tayo. May natin nabubuan na ng mga pugon. Ayun, very good. Lalakad lang tayo. Lakad. Let's adventure. Ayan oh, sira yung mga gate. Eto, meron ng masukal na part dito. Tayo. Ayan. Oh, eto. Puro sira na pala yung mga ano rito eh. Ngayon, mas malaki yung tubig eh. Sa itsura na yan, mukhang tumataas pa yung tubig. Lalo siguro doon madulas na. At ito yung mga bahayan. Gaganda ng bahay. Oh. Hop. Oh, ito pa yung mga bahay. Ito na challenging stage. Mukhang tapos na rito. Ayan, hop. Lusong. Hop. Ito mababaw. Oh, ito na yung tubig. Ayun. Very good. Yan. Isang ano pa lang to, street. Dito. Ayan, merong nakaangat na ng mga halaman dito eh. Tapos ito mataas na rin ang tinaas. Yung ano nila may mga steps na. Kaso syempre mga sasakyan. Wala daw malulubog. Oh, may ganda pa rito. Meron pang gulayan pala rito eh. Ayan, dito tayo pupunta. Ayan, puro may lumot na. Kasi ito yung magagandang mga bahay pa rin dito. Noong bata po ako, mga noong dekada 80, 90, ito pong Villa Desta Subdivision ay isa sa pinapangarap ng mga taga-Malolos na tirahan. Hindi pa panahon nung ganong karami ang mga subdivision kasi nung araw eh. Kapag sinasabing Villa Desta, alam mo na, prominente ito. Kasi napakaraming magandang mga bahay dito. Ibig sabihin lang, pag sinabing Villa Desta, tahimik, maayos yung lugar,
malawak ang mga lote, malaki ang mga bahay. Marami pong mga professional na at mga OFW na nung panahon na yun ay nagpapatayo ng bahay dito sa ating Villa Desta subdivision. Siya ito sa naging simbolo ng pag-unlad ng Malolos. Ito mukhang na-abandonan na. Ito pa. Dito may garden pa. Ayan. Dito yung classmate ko dati si Chelo eh. Ito yung dulo. Alam ko ito yung dulo na yan eh. Ayan na yung dulo. Pero kita mo bahay, ganda. Kaso yung mga sasakyan nila, ganyan ang tricycle, lubog. Dito tayo pupunta, liliko tayo. At syempre, ikot tayo. Ayan, maganda bahay dito eh. Yun. Alright. Ito yung dulo nung ating Ay, si ate. Ito yung mga nila dito eh, bahay. Ito. Pero tingnan nyo naman, gaganda ng bahay. Kaso yung kalsada, yun ang problema. Kasi ito yung daanan eh. Kaya nahihirapan yung mga sasakyan dito sigurado. Lalo na pagka ganitong malaki tubig. Pati yung mga signage pala nawala na eh. Eto. Eto yung main road eh. Pagka titingnan natin to, ayan yung main road. Yung Desta Avenue. Yan, mamaya babalik tayo dyan. Ito yung pinakaharapan eh. At sila idol dito. Ayan yung kanilang e-trike. Kaya pa ba idol? Ayan. Magdi-deliver ka ba? At dyan sa inyo? Ano ba? Minsan inabot ba yan? Flooring minsan, kahapon. Kahapon? Dahil sa habagat Ingat idol, ingat. At dito pa tayo pupunta. Itong parte na to, dito nung araw may court dyan eh. At ikutin natin to, mamaya ikot tayo dyan. Dito muna tayo. Pwede rin naman, umikot na tayo dito. Nagbago pa isip. Pati yung mga signage pala nawala na eh. Eto. Eto yung main road eh. Pagka titingnan natin to, ayan yung main road, yung Desta Avenue. Yan, mamaya babalik tayo dyan. Ito yung pinakaharapan eh. At sila idol dito, ayan yung kanilang e-trike. Kaya pa ba idol? Ayan. Magdi-deliver ka ba? At dyan sa inyo? Ano ba, minsan inabot ba yan? Flooring minsan, kahapon. Kahapon? Dahil sa habagat Ingat idol, ingat. At dito pa tayo pupunta. Itong parte na to, dito nung araw may court dyan eh. At ikutin natin to, mamaya ikot tayo dyan. Dito muna tayo. Pwede rin naman, umikot na tayo dito. Nagbago pa isip. Eto, apartment to sigurado. Tapos dito, tamo laki ng binulok ng mga gate nila At syempre, kailangan maingat din tayo dahil yung kalsada dito, hindi natin alam kung yung mga bakil-bakil ay meron pa. Ayan sira na yung kanilang gate. Ito, may malaking lote rito. Sugahan na lang ng mga kambing. Ayan, dahil kambing. Yan. Tapos ito, tumaas na rin yung mga bahay. Pero may sasakyan sila, mukhang mahirap. Tingnan niyo may agos ng tubig. Maagos. Ayan. Eto pa. Ayan na po yung kaninang pinunta natin, yung unang-una. Yung bahagyang part. Eto, tamo, puro mga kinakalawang na eh. Ito pa yung bahay dito. Tapos yung tubig natin dito, maano na eh. Puro lumot. Pagka puro lumot, hindi na natutuyo yung tubig. Okay, nung mga panahon po kasi ng mga 80s or 90s, hindi pa ganun kasing kasiksikan ang mga paligid. Siyempre, mas kaunti pa yung mga sasakyan at marami pang espasyo. Siyempre, tandang-tanda ko to. Dito, malalim dito. Mag-iingat tayo dyan. Kasi dito, sa pagliliko na yan, sira na yung dyan eh. Yung kalsada. Tapos dito, alam ko may hams eh. Yan natin, salat-salat, baka mapatid. Ayan lalim pala. Siyempre, tingnan nyo naman. Welcome to Bahamas. Ayan, kita pa yung eto, dito yun, dito. Yung malalim. Naku po, gano'n ba kalalim dito? Ayan kita nyo naman. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ito ang bahay ng Mang Mama shoutout, paring Michael. Ito ang ancestral house nyo sa Desta. Ayan, mukhang pininturahan Pero pabulok na rin. Pati yung mga kapitbahay nila rito, lubog na rin. Tsaka yung siraan rin yung mga gate.
At dito sa paligid ng Desta subdivision na to, marami ditong mga palaisdaan, yung mga agricultural lands na mga sakahan na nakapaligid, tsaka yung katubigan, yung ilog. Kaya po nung araw, ang daloy ng mga tubig dito ay puro papunta sa palaisdaan, palayan, tsaka sa kailugan. At syempre, hindi pa rin ganong kataas ang mga kalsada nung panahon na yon. Ngayon kasi nagtataasan na yung mga kalsada eh. Lumipas ang maraming taon, unti-unting lumawak ang syempre at nag-develop na, naging city na ang Malolos. Kaya naman, kaya pa. Dito na tayo, itong street na to, di ko alam kung anong street eh. Nawala na kasi yung kanyang tag. Pero ito, ayan oh, mga nakatenga na. Dito may magandang bahay ito nung araw, ito'y nadadaanan ko eh. At pupunta tayo dito. Nung nakaraan kasi, di tayo pupunta rito. Ngayon, i-update natin itong Villa Desta para makita nyo uli yung ating mga kabahayan. At syempre, pagkagantong kahit walang ulan, kita nyo naman, wala pang ulan yan, high tide pa lang yan. Kahapon daw, kwento ng mga katropax natin kanina, dahil nga malakas ang habagat, yung tulak ng hangin papunta rito sa atin, sa Patag, ay 4.9 lang. Mas mataas dito ang tubig. Dahil ngayon kalmada, mas okay. At ito alam ko yung lupa ng pinsan ko to eh. Ayan, binili niya rito. Kita mo, nakatenga oh. Ayan, puro mga ano na. Puro mga siit na. O yan oh. Siraan na rin pala yung mga ano rito eh. Kasi ito pa yung mga gagandang bahay oh. Ayan, ayos. Ito pa oh. Okay, para mas ito yung mga bakanting lote. Mukhang ito may bumili rin. Yan. Pero syempre, medyo nahinto na kasi nga kung ganito araw-araw ang magiging sitwasyon mo rito. Lalo na pag may sasakyan ka, masisira. Ito si Idol pala eh. Sino ba nandyan? Nasa tindahan na. Okay, good morning. Siyempre kasama natin si Kuya Per Jimenez. Ito yung bahay ng Mang Nanalagros dito, ano? At siya yung manugang. Manugang. At ilang taong ka na ba nandito? Mga siguro 18. 18 years na. 18 Pero itong bahay ng Mang Nanalagros dito, mga ilang taon na to? Ang alam ko dito, mga 70 sila dito, 72. 1970s pa pala to, ano? 70s to 70s. Sila maaaring yung mga unang bahay dito. Ilan la sila saka dito. Ilan la sila rito eh. Sa dyan. Sa tagal mo rito na nakatira na, siya 18 years na eh. Di ba? Gaano ba katagal na itong nararanasan nating pagka kahit na walang bagyo, lubog ang Desta? Ano lang to, ang alam ko dito, nung bago ko dito, hindi pa gano'n, nung mga pinagtambakan yung, yung mga flash daan. Oo nga, tama. Ayun. Nung simula mga nagtambak lahat. Oo. Yun ang subdivision. Ayun. Tsaka tumaas yung mga kalsada. Oo, tumaas. Dito kami naiwan. Oo nga. Kaya ito nangyari. Mga gaano kaya yun? Mga sa tansya mo? Mga ganong taon yun? Ano? 90s ba? May 90s? 2000 Wala, na? 2000 na. 2000 na pala. 2000 na. Kumusta naman ang pamumuhay natin dito? Ito, ayos. Pagka ganyan, di makapagtrabaho. Oo nga. Yung mga gamit, mga sasakyan natin. Ando sa labas. Mga sira. Hindi puro bulok. Puro bubulok dahil sa babad sa alat, ano? Sa alat. Tsaka sa tubig. Totoo. Anong ginagawa natin para man lang maibisan yung paglubog? Wala nang magagawa. Maglalakad lang. Tsaka pataas ng pataas. Pataas ng pataas. Wala nang magagawa eh. Ayan. Siyempre, sana maging safe tayo dito. Lalo na pag may bagyo, nagbabangka kayo dito. Kaya nga hindi ako makaalis eh. Kasi nga, ngayon, di ba, 5'2". Oo nga Kaya naman. hindi ako makaalis. Binabantayan ko yung tubig. Baka may umano sa amin doon sa loob. Tsaka yung mga gamit. Mga gamit. Masira pa. Kaya nga, totoo. Tama. 3 sunod yun. Ayan. Sana naman, baka naman, magawan ng paraan to. Sana nga, yun nga hinihiling ng mga tao rito eh. Oo nga. Ano ba natin? Proper drainage system, ano? Oo. Number 1. Hindi talaga. yung taas lang ng kalsada. Hindi. Dapat talaga yung muna, yung mga grains na yan, yung mga pinagdadaan ng tubig. Oo nga naman. Yun ang importante. Hindi mo na yung kailangang tambak. Tama. Maraming salamat, kuya. Okay, thank you. Thank you po sa inyo. Ay mga nanonood. Ayan, oo nga. Shoutout sa inyo dyan. Salamat. Dam. Ayun. Hanggang doon sa puti na yun. Hanggang doon inaabot sa may Samba. Ito palang bahay nila. Pagka daw may mga bagyuan tsaka nagpawala dam. Ayun pala may guhit, ano? Ayun yung guhit tinuturo. Ayun ni kuya. Oh. Mataas pala eh. Taas nga. So paano yung mga gamit natin? Tinataas na namin. Patong-patong may second floor ba tayo? Ala. Ayun sa sa mga solid na sopa.
Doon lang. Sa lababo. Binabagkatan lang ano. Maaaring sa mga lamesang ganun. Mga ganyan. Ayun. So ito pala problema rito, lalo na pag may mga sigwada, bagyuhan, at nagpawala ng tubig. Ayan, lalo inaabot. Kaya nga eh. Kaya ito malaking problema dito. At syempre, sobra. in-update lang natin kasi ngayon is panahon na naman ng mga sigwada, panahon na naman ng high tide. Umpisa na naman. Nag-uumpisa na naman. Ito hanggang September, October, November yan. Dahil ito yung mga taas ng tubig sa atin. No? Maraming salamat. Okay, thank you. Okay, syempre tuloy pa tayo sa pag-ikot. Ikotin natin para makita niyo yung kabuuan ng ating Villa Desta. Ito na. O, ayan. Dito, kita mo, maganda rito sa Deste. Ito yung mga bahayan pa rito. At liliko naman tayo pa kanan. O, eto, mukhang ito, malaki na tinaas nito eh. Ayan o. Meron na silang platform eh. Eto pa. Yung mga kabayan, ito maganda rin itong bahay na to. Ito, sinagad na yata niya yung taas, oh. May rampan eh. Para hindi na sila bahain. Doon tayo galing sa may parte na yon. Yun, yung dulo na yon. At dito tayo liliko. Ito, mukhang sira yung daan dito. Madulas dito eh. Ayan. Kaya mahirap dito pagka ganito. Dahil nga yung unang-una, maglalakad ka na. Takaw, disgrasya pa. Tsaka mahirap din dito pag may emergency, sigurado. Dahil bago ka makalabas, kung may emergency, hindi ka agad makakalabas dahil nga yung mga sasakyan, unang-una, hindi makakapasok. Pangalawa, mahihirapan yung bubuhat siguro kung meron mang dadalhin sa lugar, sa isang lugar. O kung meron mang sunog, o kung ano pa man. At dito nung araw, dito ako madalas nung araw kasi ito mga bakanting ano yan, lote, gaya nito. Ayan na, parang swamp na. Naging parang swamp na pala rito. Ayan o. Pero nung araw dito, alam ko bakante yan eh. Tapos dito kami naglalaro ng basketball. Tuturo ko sa inyo. At kung papansinin din po natin, parang naiiba na yung ecosystem niya eh. Dahil nga ito nababantuan ng tubig alat. Kita nyo, meron ng mga daluro, tsaka may mga palapat na. At may iba pang mga tubig alat na mga halaman na nabubuhay na dito. Yung ating mga, papansinin yung mga halaman na yan, tubig tabang, gaya nitong isang malaking mangga yan eh. Alam ko mangga to eh. Namatay na eh, dahil sa alat. Eto, ayun yung dulo. So yung dulo na yan, meron pa yung papunta rin eh, iikot yan. Meron yung kalsada. Tapos dito, eto may isa pang kalsada rito. Pupunta tayo dun. Huwag lang may ahas. Baka matukla tayo ng ahas eh. Tapos dito, ito, meron bago pa rito. Naka-elevate na rin to. Siguro sa kabilang street yun. Malaki yung bakod niya eh. Tapos ito yung bahay dati nung araw na kubo. Ngayon, ayun oh, lubog oh. Parang naging swamp na pala to eh. Ito yung dulong bahay dito eh. Ito nung araw, itong parte na to, napapansin nyo, open yan eh. At malaking mga espasyo pa rito kasi alam ko naka-ready ito para ibenta. Ayan o. Kita niyo may mga isda na o. Dahil isda. Ayan o. Dami. Ito yung likod. Dito ako nagja-jogging nung araw eh. Nung bata pa ako dito. Ayan. Bike. Dito nagbabike. Umiikot. Ayan. Lubog. O ayan. Hop. Ayan yung dulo. Right. Ito naging parang swamp area na. Okay. Babalik na tayo dun. Doon naman. Itong kantuhan na to. Diyan kami naglalaro ng basketball nung araw eh. Kita mo. Patay na to. At kita nyo, ay nakabutan na yung mga residente dito. Ito yung magandang bahay dito ng araw. Ngayon, maganda pa rin siya. Ito yung magandang bahay dito. Ano? Ito sila ate. Hi, ate. Good morning. Ito bahay niyo po ba yan? Ganda pala ng bahay mo. Oo nga. Ay, kasama natin si Ma'am Elenita Angelo. Ayan o. Ito pala, bahay pala nila Ma'am to. Ito po ang bahay nila Ma'am nito. Isa sa prominente ito nung araw. Pag dumadaan ako dito ng bata ako, nadadaanan ko to kasi ito may underground Ma'am ano. Itong bahay nila Ma'am, parang ano to eh, States model ano, parang US model. Meron silang underground. Yung underground nyo ba Ma'am malaki ba yung ano, yung ibabanan? Kasi laki ni rin 2 kwarto. May 2 kwarto sila dito. Tapos para saan yung underground natin na yun? Sampayan, plantsahan. Yun, dun sa ibaba lahat yun. Oo. Parang naging ano siya, kumbaga lahat ng mga activities sa bahay na tekloban ng damit, mga closet, nandoon. Wala, andito sa itaas. Sa itaas. Ngayon po ba, inabot na yun sa ilalim? Wala na nga, tinambakan na. Tinambakan na kasi lumulubog na siya.
Wala nang Kumakatas na. maglilinis eh. Ala na. Maski kasi merong kampang sip-sip, Oo. lilinisin pa rin. Oo nga Yung naman. tagalinis, namatay na rin. Ala na rin. Ano na ba kayo ma'am katagal dito na tumira nung ginawa yung bahay niyo? 50 years. 50 years, mga 1970s. 76. Plus ano pa yun, yung 76. 76, oo. Kami tumira. Ayun, so almost 50 years. Sila yung mga una pa lang dito, ano, mga pioneer. Ito po pala, kila ma'am, ay phase 2. Mm-mm. Yung pinuntahan natin ay phase 1. Ngayon, kumusta po ba ang pamumuhay natin dito? Ayan, hindi makalayas. Hindi makalayas nga naman. Yung mga sasakyan nyo ba? Wala na. Kaya nagsialis yung mga anak ko. Oo. Nasisira yung sasakyan. Oo nga naman. Napupunta lang daw doon yung pinaghahanap buhayan nila. Ayun, tama. Napapagawa. Napakahirap kasi ano, dahil laging lubog. Ayan. Sa loob ba ng isang taon, natutuyo ba dito? Itong 2 araw na sunod, di ko nakita karsade. Oo nga. Pagka po summer, meron naman. Ayos naman. Oo. Kaya lang, Pagdating ng tag-ulan na, si karsada is bako-bako. bako-bako na nga naman dahil nasira na kapag ka yung siyempre nabababad, na dadaan ng mga sasakyan, no? Mm. Nagsisilt na yung mga ano at lumulubog na, nagsasubside na yung mga kalsada natin. Kaya mahirap dito eh. Si Ma'am pala kasama natin ng reunion. Ikaw talaga. Magpapasalamat muna kay Ma'am Baby. Ma'am, Bye. salamat. Dito ulit tayo babalik sa kanya mamaya. Kukuha lang tayo. Okay, thank you. Siyempre, continue na tayo. Ngayon po, mas tumaas na yung tubig. Kung papansinin nyo kanina, at kita nyo yung agos ng tubig ngayon, oh. Ayan, oh, mas mabilis pa rin yung agos. Ito yung bahay ng Tio Inko. Itong pinupunta natin, 8th Street na pala to. Ito pong parte na to, kila ma'am, ay phase 2 pala to. Yung kadiretsuhan pala ng kinukuha natin kanina ay phase 1. At iikot pa tayo dito ngayon. Ngayon medyo mataas na tubig eh. Right. So eto na yung bahay ni ma'am, tapos eto na. At patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig ngayon eh. Eto mga magaganda pang mga bahay dito. Ito alam ko tinaas to eh. Tsaka ito alam ko ito yung mga kamag-anakan ng mga lole, mga ongke ko. Alam ko may-ari nitong parte, hindi ko lang alam dyan eh. Tapos dito, parang dito yata dati may bahay. Hindi ko lang alam. Hindi ko sure. Ayan o. Ang lalim na eh. O. Kita nyo? Welcome to Water World. Okay. At marami sigurong nagtataka sa atin. Kita nyo? Tirik na tirik yung araw. Wala namang ulan. Ang tanong dito ay bakit laging lubog ang Villa Desta Subdivision? Siguro maraming mga problema kasi na posibleng dahilan ito. Gaya nung na-interview natin sila ma'am dito tsaka sila kuya. Siyempre, unang-una dito yung high tide. Pangalawa, yung babang elevation nung ating pinaka-subdivision. Kasi ito, nahuli, naiwan. Hindi rin sapat yung drainage system. Kung papansinin natin, parang walang drainage system kasi. At siyempre, yung mga baradong estero at yung land subsidence. Ito po ay yung pagbaba ng mga, siyempre, kalupaan at yung ating climate change. Alam naman natin, meron tayong nakita study kasi na almost millimeter every year ang tinataas ng tubig natin. Okay, ito yung mga nagiging dahilan kung bakit yung ating paglubog ng mga ganitong magagandang mga subdivision ay nangyayari dito sa atin. At kung makikita natin yung ating mga magkakasabay na high tide, gaya ng 2 days na mataas ang tubig at malakas pa yung habagat, ito ang isang dahilan na hindi agad na ilalabas yung drainage system natin na maaaring ito nagdudulot ng pagbabaha kahit na wala namang malakas na ulan. May mga pag-aaral din kasi na tumatalakay sa mga epekto ng pagkawala ng mga dating daluyan ng tubig gaya ng, yun nga, yung mga kailugan natin, mga kumipot na, yung ating mga palaisdaan, natambakan na, naging subdivision na rin yung iba. At ang patuloy na pag-unlad ng mga lungsod, siyempre, pagka dumadami na yung ating mga establishment at mga tao, dito na yung nagkakaroon ng congestion. Ayan o. Gaganda pa rin o. Kaya nakaka-amiss tong Desta. Ito eh, matagal na rin bahay ito eh. Ito na tayo. Welcome. Mas mataas na tubig ngayon eh. Ay naka. Ito pa oh. Kita nyo, ganda ng bahay na to. Wow, ganda. Ayan o. Ito na yung 10th Street na pala to. Ayan. Tapos doon marami pati. Yung phase 2 na to. Ayan. Welcome. Lalim na pala doon. Ayun o.
Ang lalim. Sa karatola natin nakikita nyo, ito po ay 8th Street, tas yun yung 10th Street. Tas ito na yung nilakaran natin. Malayo na nilalakad natin eh. Didiretso pa tayo dun. Yung nakikita natin na yan, yan yung arko na yan, yan yung magiging boundary na papunta ng Balayong Malolos. Ito po sa kupa ng Atlag. At ito, mukhang itong rakal na to, bulok na oh. Ala na, sirang-siraan na oh. Ngayon pa. Ayan na po tubig, malapit na sa tuhod. Okay. So mababa pa raw to. Kasi nga naman, tirik lang yung araw. Pero kung ito ay nasabayan pa ng habagat, pagka po ito may mga bagyuhan at mataas ang tide natin, anong nangyayari dito? Nagbabangka dito eh. Siguro pagka, tingnan natin kung mag-update ulit tayo sa mga susunod na may bangkang pumapasok dito para yung kanilang mga pang-araw-araw na pagbili. Binabangka para makapunta sa kanilang mga bahayan. Ito na yung magaganda pang bahay dito. At ito pa, oh, bulok. Puro bulok na yung mga gate nila. Ito na yung arko. Right. Ito na yung arko. Tapos dito, ayan, may hangin din kasi yung konti. Ayan o, kita niyo yung mga bahayan. Hop. Alright. At ito pa, ayun yung magandang bahay. Oh. Kila kuya yata, yun eh. At ito pa. Ito, lubog na to. Oh. Gala. Ayan. Kita may mga tricycle natin. Ayan, may mga estudyante pa pumapasok. Nag-aantay sila. Ito mukhang nakapilat eh. Ayan. At eto na. Yung iba may mga palapat na tinabuan. Tapos yung mga bahayan pa rito. Alright. Eto pa. Boss, logbu. Ayan. Ayan, malamig na tubig dito eh. Boss, wala palang toyo dito. Ayan pa. Right. Ayan. Yung iba doon sa may sibilya dumadaan kasi doon, hindi masyadong abot ng tubig eh. Hindi gaya dito pagka papasok ka. Papunta doon sa may Atlag. Lubog eh. Eto na. Eto, may magandang bahay din dito. Tapos ayun oh. May open pala rito. Hindi kaya umuwi yung bahay na yun oh. Lamig ng tubig dito. Siyempre, nalaman ko na kung saan ang gagaling. Ito pala pinanggagaling ang tubig, oh. Kita nyo naman, oh. Bus! Oh. Naka po. Ito, bumubulok ang tubig dito ng tubig ng ilog. Itong drainage nila sa tansya ko. Konektado yan, eh. Doon sa mismong ilog natin. Isa yan. Kaya itong buti itong bahay na ito, hindi maano. Baka kaya yung bahay na ito, matangay o mag-erode kasi dito na bumubulwak yung tubig. Ayan, yung mga idol natin tricycle. Ito pa. Ayan. Ayan pa isa, oh. So, ito, bumubulwak din pala yung tubig dito, eh. Ayan, oh. Ayun, oh. Kata niyan. Ayun, yung drainage na to, oh. Meron din, oh. Bumubulwak din yung tubig dito, oh. Kita nyo, dito pumapasok yung tubig. At pagka nakulong na po sila dito sa loob ng DESTA, dahil nga sila yung huling, kumbaga pagka umaagos na, maaaring sila yung nalilate na babaan ng tubig. Kaya mabagal yung pagbaba ng tubig dito sa DESTA subdivision. Ito, may mga tinabuan na ng mga sasahan, tsaka mga palapat. Yun yung mamaya doon tayo pupunta. At doon muna tayo pupunta sa may court. Yung court na yan, yung covered court ng DESTA. Yun po yung dating mga pinaglalaroan namin eh. Pagka pa-practice ng basketball, tingnan natin din doon. Ayan po, kita nyo naman, lakas talaga oh. Kuha na nga uli natin oh. Kita nyo yung bulabok ng tubig dito. Dito nang gagaling yan. Ang bulabok ng napakalaking tubig. Pupunta rito sa loob. Doon tayo pupunta. Nung nakaraang vlog natin, doon tayo nang galing eh. Dito tayo nag-umpisa. Ngayon pong vlog natin na update natin dito sa DESTA, doon po tayo sa mismong main gate ng DESTA kasi doon talaga yung main gate niyan eh. At isa pa rito, ito pa oh. Bumubulabok din yung tubig oh. Sa drainage yan oh. Ayos. Siyempre, hindi na tayo nag-bike. Kasi madulas eh. Baka sumemplang pa tayo eh. Tapos ito pa yung mga available dito, mga spaces.
mga espasyo to na alam ko sakop din yan. Ngayon, tinubuan na ng mga iba't ibang klaseng halaman. Ayan pa. Kita mo, puro palapat na. Oh. Pero may mga magagandang bahay pa rin pala dito. Ayun na yung pupuntahan natin. Ito yung clubhouse nila eh. Puntahan natin yung clubhouse. Tsaka yung covered court. Tindahan pala yun. May tindahan pa pala rito. Kasi ito na. Ayan yung ano natin oh. Yung clubhouse dati. Maganda yun nung araw eh. Ito dito sa may mga spaces na to. Ito, wala na. Ito yung mga pinuntahan natin dati na halos nagkamatay na yung mga malalaking punong kahoy. Ang pumalit na ay mga palapat. Yung mga, kumbaga, yung mga halamang dagat na to eh. Yung mga tumutubo na yan. At kita nyo to. Tingnan nyo naman, grabe. Ayan o, nabandal na. Tapos hindi na rin na-maintain na tong parte na to. Ayan pa. Ito pa. Si Idol pala ito. Idol, saan ka magaling? Ha? Sa mano ka ni boss? Eto kami. Nagpatuka. Ano ba? Usa ba? Alright. Sa mano ka ni boss. Ayan, punta natin. Ito na yung ano. Ano yung naglalaro pa ba dito, Idol? Bahalang daw, ano. Saan pupunta? Sige, bye-bye. Okay, eto na yung ano. May naglalaro pa pala rito. At ito pa rin, bumubulabok ko. Ito nyo. Bumubulabok ang tubig. Bus! Ang laki! Kasama na si Idol. Ito pala, siya nagbabantay dito eh. Nung nakaraang taon pala, nilubog to. Buo. Buo. Lahat daw to nilubog. Pati bahay na nilubog. Oo nga, dito din ikaw nakatira, no? Sa may dulo. Nung araw eh, maganda rito eh. Kaso, ano pa ba yung mga ano natin dyan, swing? Buo pa? Wala na. Wala na. Nasira na rin ano. So isa rin tong nahihirapan sila Idol dito kapag ganito, lalo na paglubog. Yung kanilang mga access papunta doon sa main road, mahirap ano. Mahirap. Saan kayo dumadaan? Dito sa Sibilya. Sa Sevilla pag ako, no? Ayun, mas malapit. Mas malapit. Pero dito, madalang na kayo Wala na. kasi ano na, no? Wala na, ikaw na, yung sobra lalim na ng tubig. Tsaka bakil-bakil na. Oo nga. Salamat, kuya. Pag ako, dumada kami sa Altana. Yan. Ayun. Okay, ang kwento sa atin ni Kuya Edgar dito. Ito pala nung nakaraan, naglubugan din. Lubog. Ngayon, saan nagiging daan nyo rito? Dito sa may Altana. Sa Altana na. Oo. Dahil mas mataas na yun, ano? Mas mataas din. Ayun. Hindi nilulubog yun. Pero ito nung nakaraan taon, nilubog. Oo, nung nakaraan taon, lubog lahat. Hanggang saan ba inabot sa inyo? Dito? Sa Balyerosa? Hanggang 20 yung loob ng bahay na yun. Hanggang 20 doon. Ako, mahirap pala. Oo, ito, subdivision pa ito, mataas na lugar to. Oo nga naman. Dito, sa lugar na ito, hanggang hita. Diyan, sa dadaanan mo. Oo. Lalo pagka meron pa sigwada, bagyuhan. Oo. Ngayon, 5-2 pa lang yan. Lalo, 5-2. wala pa yung nung nakaraan. Wala pa. Yung habagat natin, pag tinutulak yung hangin, mas mataas, ano? Ayun, doon na lang pala sila dumadaan sa may Altana. O kaya dito sa may Sibilya. Sa Misibilla. Ayan. Maraming salamat. Ingat Okay. kayo, kuya. Salamat, shout out sa inyo lahat. Ito pala, meron pa rin patubig dito. Nung araw po na nagpupunta ako papunta ng Balite, ito, meron ditong pilapil. Tapos ito, puro palayan yan, palayan. No? Ayan, mga palayan yan. Tapos dito, palabas to ng papuntang Balayong. Ito yung kailugan na yan. Pag diniretso natin pa, ito parang patubig yan ng araw eh. Didiretso yan, tapos kakanan, papunta doon sa Balayong. Dito naman, papuntang Atlag, tapos papuntang Balite. Ngayon, ito yung ilog na yan. Kasi nung araw na nagbubulak-bulak ko, dito ako papunta Santa Isabel. Kasi dito mas maganda yung access nun, sa Pilapil ka lang dadaan. Pero ngayon, dahil nga ito, gaya nga sabi ko sa inyo kanina, syempre naging karoon ng mga bahayan. Isa rin to dati sa mga bukirin eh, na ngayon ay subdivision na. Welcome sa Desta Home Subdivision.
Okay, ito pong nakikita natin, ito yung dulo ng Desta. Ito yung wala nang ganong nagpupunta. Tsaka kaunti na lang yung mga bahayan. Kita niyo yung papansinin niyo ito. Itong part na to, dati open yan eh. Ngayon parang naging ano na siya eh. Wasteland na, kita mo. Ito ay naging parang swamp. Ayan oh. Pero yan, lupa pa rin yan ang sasakop ng Desta Subdivision. Okay, ito po, ang dulo na to ay ang bayan o barangay ng Balayong. Ngayon, ito na ang kalakihan ng ating mga kalsadahan dito. Kita nyo, puro tubig. Oh, high tide pa lang yan. Ang kwento sa atin ni Kuya dito kapag daw gantong mga may bagyuhan at nasabay ang high tide, nagbabangka sila dito palabas. At eto pa, ayan yung kabuuan ng ating mga kabahayan pa dito. Yung pinuntahan natin ng una, ito yung unang-una. Yan, yung phase 1. Puro tubig na rin Yan o. Welcome to Water World. Puro tubig. Dito lang wala Ayan, palabas na yan Okay, ito yung phase 1. Ayan, siguro mga ilang segment ba yung phase 1? Parang 4 yan Ayan, 4 na mga road. Tapos ito yung phase 2. Ayan. Kung papansinin ninyo, parang wala na rin ganong tuyo. Pero itong may Altana na bagong subdivision dito, ito na yung meron lang. Andito tayo sa kalakihan ng Desta Subdivision. Ito yung may mataas na kalsada na yan, Altana na yan At ito yung kabuuan ng Desta Subdivision. Parang robot Ito ang itsura ng ano natin. Ito yung pinuntahan natin. Andito kami ni Kuya sa malapit sa court. Ayan. Nakikita niyo na kami dito. Kami Kuya. Hi. Tapos dito, pag lumiko tayo, kung liliko tayo dito, ito na yung iba pang mga parte dito. Ito yung iba pang mga bahayan. Napakaganda ng mga bahay dito. Kita nyo. Yan Ito yung mga bahayan dito. Tapos kung titingnan natin dito, ayan, puro tubig. Ayan tubig yan, puro tubig. Sa may posting yun kanto rin yun Oo nga. Ito na yung mga, meron pang mga katabigan dito. Ayan ayan pa. May mga tagak pa. Ganda ng bahay dito. Papansinin nyo, napakaganda ng bahay. Kaso ayan para siyang naka-float lahat sa tubig. Kaya ito parang nakulong Kasi kung yung papansin nyo sa right side, yung Altana, ayan, parang sa may right side niya, mataas na yung kalsada. At sabayan pa ng taas ng mga kalsada sa nakapaligid dito sa ating Desta Home Subdivision. Ito na nakikita natin dito. Ito ang Valle Rosa. Ito ba Kuya, kailan ito tinayo? Mga 2000 2000 ito nag-umpisa. Pero syempre, samahan nyo kami ni Kuya. Ayan. Ano tayo ngayon sa ito yung mga boundary natin, dulo to ng Desta. At kung papansinin niyo po, yung makikita natin dito, yung mga magaganda nating bahay na ito mga bago lang to Dati wala ito. Tapos yung ating mga environment dito, yung ating mga kabahayan, yung mga nandito ay syempre gaya doon. Kung papansinin niyo, may tinubuan na rin dito sa parte na to ng mga daluro at bakawan. At kita nyo, ganda sophisticated. Ayos. So, ito na yung dulo. Tapos mamaya babalik tayo dun sa may harapan. Lalakad lang tayo dito. Ayan Diba? Kung nakikita nyo sa dulo,
Wala nang gano'n, konti na lang yung bahay. Very good. Okay, andito na tayo sa may dulo. O, nakita niyo yung dulo kanina. Ngayon, lalakad pa tayo ng konti. Patapos na rin naman tayo. Naikot na natin halos karamihan ng mga kabahayan dito sa atin sa Villa Desta Subdivision. At ito po, kung papansin ninyo, may mga pag-aaral ditong ginagawa kasi. Particular ang academic research ng Bulacan State University. Yung ating mga free graduate students ay tumitingin sila ng paraan na magkaroon ng solusyon ang problemang nararanasan dito sa Villa Desta Subdivision. At isang nakikita nila rito na para mabawasan ang pagbabaha, syempre kabilang dito ang pagpapahusay ng drainage system. Nakikita nito ang matagal ng kinikilala, ang issue ay pinag-uusapan at pinag-aaralan. At syempre ang posibleng solusyon. At isa rin dito, medyo napipigilan kasi may plano sa dredging. Kaso dahil maraming kabahayan sa gilid ng ating kailugan, nagkakaroon ng limitasyon yun. Kung maaayos yung ating mga, yun nga, drainage system natin, kailugan, yung mga waterways natin, at yung ating posible kung matutuloy sana yung ating pumping station, flood control project natin, gaya ng mga gate doon, malaking tulong ito para maiwasan ang pagbabaha dito. At kasama rito, yung ating ding paglilinis ng kapaligiran, yung mga baradong mga kanal o estero, at koordinasyon ng barangay, ng lungsod at mga residente. Sa kabila ng nararanasan natin na problema sa ganitong mga bahaan sa ating mga barangay at mga bayan, nananatiling buhay ang ating komunidad. Mga ilang dekada ng mga nakatira dito, halos ganun pa rin na araw-araw sinusubok, lalo na ang baha dito sa atin sa Desta Subdivision. Oho, naku po, lalim na pala rito. Muntik pumada pa. O, eto na yung dulo. Ayun, hop. O, eto na. Welcome to swamp. Babalik na tayo. At babalik na tayo dun. Noong early 2000 po, nagpupunta pa kami dito, kasama ko yung misis ko, na pumapasyal kami rito paghapon. Dito po marami pang mga puno. Tapos marami pa ring mga tuyo, hindi pa ganong kabaha. Pero ngayon, 2026, siguro halos 20 years ang nakalipas. Mas marami na ang pagbabago, lalo na yung siyempre yung paglubog dito. Regular na, hindi na yung pangkaraniwan na minsan natutuyo. Pagka nag-high tide, automatic tumataas agad. Kahit na ito ay tag-araw, ngayon, tirik na tirik ang araw, ay makikita naman natin ang nilalakaran natin. Halos puro lubog. Dito tayo. Ayun. Right. Naikot na natin lahat. Palabas na tayo. Ito, mga bakanting lote. Right. Walk. Ay, babad na yung pako. Ito yung tinatambayan yata namin dito dati. May mga puno dito. Kaso ngayon, kita nyo naman. Ayun, nakalutang na yung mga may tagak pang lumilipad. May mga kingfisher na. Ayun, patay na yung mga puno. Tingnan niyo yung mga puno. Mga tuyo na. Pero kita niyo yung bahay, ganda. Dalawang bahay na yun, ganda. Palabas na tayo. Eto na tayo. Ayan pala, may this way to Altana. Yung kalsada pala na yun. Altana pala yun. Meron pala silang access doon, papunta rin sa Altana Subdivision. Kita nyo, mas tumaas na yung tubig ngayon. Hanggang daw to, sabi ni Kuya sa atin mga hanggang alas 2. Ang baba ng tubig dito. Mamaya pang mga alas 6, alas 5. Okay, kadato na mga tropa. Sasama din si Kuya Edgardo Mauricio. Isang residente dito sa atin sa phase 2 ng Desta. Villa Desta. Tanong lang natin sa kanya, kumusta ba yung nararanasan nyo rito sa ating Villa Desta Subdivision sa Malolos, Bulacan? Ngayon, ganito kami lagi, baha. Lagi ng baha, high tide. Pagka yung dumarating ang gantong tagulan, Oo. ganyan kami lagi. Dati hindi eh. Hindi. Oo, Ganito. Maganda dati ang Desta eh. Oo, anong 2000 ba nag-umpisa na to? Umpisa na. Gano'n na ba kayong katagal dito? Dito sa 28 years na kami dito, pero dito sa Villa Desta 18 years. 18 years na. Ay, 18 years na. Ay, hindi pala. 13 years. 13 years. 13 years. Ano ba obserbasyon mo naman taon-taon dito sa atin sa Villa Desta? Laging ganito. Ala ng pagbabago. Tumataas ba Sumataas. ang tubig?
So ngayon ba, hanggang saan na inaabot sa bahay natin? Pagka ganitong ano? Yung halimbawa may bagyuhan. Ay, andun, pantay doon sa ano namin. Pantay dun sa may kabahayan. Ayun, oh. Ah, Kaya nilagyan na namin na ganito eh. oo nga, ito. Meron na silang Harang. harang para nga naman di kumatas. Kasi pagka kumatas yan, dire-diretso na yung pasok ng tubig eh. Lalo pagka yung mataas ang height yung katulad nyo, 5'2". Oo nga. Ganun. Buti na lang, walang habagat. Tsaka bagyo. Tsaka bagyo. Kung meron, mas malaki Mas tubig. malaki ang tubig. Kahapon, ang tubig dito, ito, kalahati dito sa ano nito, step na yan. Ayan, Oo, kalahati. ganyang kataas. Dahil kahapon 4.9 lang. 4'9" lang. Pero dahil merong Malakas ang ulan. tsaka habagat. Habagat. Malakas ang habagat kahapon. Ayun. Ngayon, medyo mabagal ang dating eh, kaya medyo hindi tumaas ng husto eh. Oo nga. May napapag-usapan na ba dito kung ano yung posible na sana Sa maging ngayon, solusyon? wala pa eh. Wala pa. Dati, nung hindi pa sabi, gagawin itong main road, Oo. tataasan. Tataasan. Eh, kaso, hindi na Hindi rin natuloy. natuloy. Tsaka hindi naman dapat taasan. Dapat magandang drainage system talaga. Ano? Tsaka dapat ang ilog, mabawasan din ang burak eh. Oo nga. Mahukay ang burak. Kasi Tama. yung kanal namin, pantay na yung burak sa ilog. Nakita ko nga, bumubulabok yung tubig doon sa may kanto. Ano? Pantay na kasi yung 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 kanal namin, ito kanal nito. tsaka doon sa ilog mismo. Dati hindi naman ganun eh, nung mga unang taon na to eh, hindi eh. Oo nga. Nung unang ginagawa itong Villa Desta, kasi nauna Desta Homes eh. Oo nga, tama. Hindi ganyan dati. Eh, di ba nagtaasan ng mga karsada doon? Tama. Dito Dahil na, sa, ano natin, ano to? Yung Altana. Altana. Mm. Ito pang Balyerosa. Yung Balyerosa. Matataas din niya, Hindi, kaya nung araw, naiwan. Pero ang ngayon dati, ang Balyerosa, hindi naman nagkakatubig pa eh. Ngayon, nilulubog Pero, na raw yun eh. Meron na rin, Meron meron na din. Ano na din. Pero kami talaga dito, ilang taon na kaming ganito ngayon. Oo nga. Hindi na, nawawala ng nawawala naman siya, pero pagka, ganun din. Ganun din. Balik ulit. Taon-taon ano. So, Taon-taon. minsan, baka 3 buwan lang o may kalahating taon bang tuyo ito? Hindi naman. Hindi naman. Wala. Wala. Ngayon Pagka nag-high itong- tide, talagang may tataas ang tubig. tubig kahit na may araw. Pero pag tagaraw, hindi naman ganyan kataas. Yung Ayun. normal lang na high tide. Oo. Pero nagkaka-high tide pa rin. Mayroon pa din. Ingat Ginawa. na lang kayo dito pa at sana syempre kung sakasakali, sana magawa ng paraan. No? Sana nga. Ayun nga maganda. Oo nga, para nga naman di sila Magkaroon mahirapan, lalo pang araw-araw natin na may estudyante, papasok sa eskwela, mamimili ng ating mga Lalo naman patindahan. yung mga nakatira sa Desta, gaganda ng sasakyan, kawawa Oo ang nga. naabot. Puro bulok, nabubulok. Pati yung mga gate, bulok na rin. Kami man, pataas na kami ng garahe dahil nabulok ng gate namin eh. Oo. At saka ito, nagpagawa na kami ito dahil nga hindi namin sigurado itong pagdating ng August. Oo. Dahil Ngayon yan El ang- Nino daw, mataas ang tubig sa atin. Kasi nga sa habagat, maraming Habagat. ulan. At maraming salamat kuya sa Okay. oras. Idol kita, lagi itang sinusubaybayan eh. Nilalay ko lagi ang mo eh. Salamat po, salamat. Sige. Ito mga idol natin, oh. Yan ang mga Mga Marcelo pala to eh. Oh, Ayan. si Idol to oh. Kuya, salamat. Oo. At yung tindahan nila ate dito, tsaka ni Idol eh. At nakakita natin ngayon dito, yung ating mga estudyante. May ginawa si Idol na artificial na palutang na styrofoam. Yan, mga gamit niya ba yan? Ha, mga gamit nila pala to eh. Para hindi mabasa nga naman. O, papasok po to sa Marcelo. Kailangan may palutang para yung bigat ng gamit nila. May, makarga, Idol? Ayos. Okay, sila Idol, kasi syempre, mahirap nga naman pag ganitong lubog. Ang ginawa pala niya, para yung mga anak niya, yung anak niya isa, ay hindi mahirapan, gumawa sila ng balsa na ganito. Para nga naman pag lubog, yung kanilang mga gamit, pwede na rin yung mga pagkain, Para mas mabilis na nga naman, na yung mga gamit nila. At syempre, nakaano pa sila, nakabota. Ganyan, ang araw-araw dito. Mahirap pag lubog, lalo pag high tide. Salamat mga idol. Thank you. At eto na yung kabila pa, ayan babalik na tayo dun eh. Malayo pa. Sabi rin ni Kuya sa atin dito, alam ko kasi dati Desta lang to eh. Naging dalawa pala. Ito pala ay Desta Homes Subdivision. Ito naman ay Villa Desta. Kumbaga, tama yung sinabi ni Ma'am, Phase 1 tsaka Phase 2. Pero isang lang din naman to, isang subdivision. Nagkaroon lang ng dalawang pangalan, Villa Desta tsaka yung Desta Homes. Okay. Okay, kasama natin si Kuya Felix. Sila, mga Kuya Felix, gaano ba tayo, dito? Si Kuya Felix Galang. Gaano ba kayo katagal dito sa Desta? 25 years na siguro. 25 years na. Oo, kasi dati dito kami sa may Sibilya. Oo.
Oo. Ito lupa nung Pinsan ko. pinsan mo. Oo. Eh ano ba nangyari dito? Gawa nga nung, di ba nga tinaasan dito sa may ano, sa Altana. may Altana. Oo. Oo. Tapos yung subdivision na yun yung isang subdivision dito, Valerosa. Valerosa. Oo. Dati doon yung tubig doon napupunta. Oo. Nung nagawang subdivision yun, ayun, Ala na. wala na, lumubog Puro na rin dito dito. na sa atin, Puro ano? dito na ang tubig. Taon-taon ba tumataas yung tubig natin? Oo, taon-taon. O, kaya Mga sa mga June, yan. Dire ano na, hanggang sunod-sunod na September, yan. October, November, Oo, ano? yung mga Yung ganyan. mga bagyuhan pa. Bagyuhan, yung mga malalaking baha. Kaya naisip niya itong gumawa, pati yung anak niya. Ayan, nag-aano sila rito. Para hindi mahirapan sa biyahe. At yung bahay nila eh. Ito na sila. Ayan. Hi, ayan. Napagod na sila eh. Kaya, ayan, pauwi pa lang sila eh. Inatras na nga naman nila. Ganyan ang ginagawa natin, diskarte na lang dito para yung ating mga estudyante hindi rin mabasa pagka papasok sa eskwela. So, kaya yung ibang mga tao dito, pagka ganyan, lumilipat na sila. Siyempre nga naman, unang-una, pang-araw-araw nga naman mahirap eh. Dahil sila ay nakapagpatayo na rito ng bahay, nagtsatsaga na lang sila para dun sa kanilang pamilya. Dahil nga mahirap din naman na kung budget mo, pupunta ka sa ibang lugar pagpagawa, magastos din. Ayan. Kaya ganito ang buhay dito. Welcome to Waterworld. Eto. Doon na tayo galing. Pabalik na tayo ngayon dito. Alright. Okay, ang lilim. Dito ulit tayo. Ang lilim dito. Ganda lang. Kaso, puro tubig. Nandito na rin na tayo. Ito si Ma'am. Hi, Ma'am. Ito pa yung bahay ni Ma'am. Yung bahay ni Ma'am, nakakaano eh. Kita nyo. Nostalgic. Kasi ito yung mga 80s na bahay. Kita nyo. Parang nung araw, ito, meron pa siyang hagdan. Tsaka yung mga kwarto. Ayan, ganda. Tinaasing mga iyan, hindi na nababa. Yan. Nung bumaha, Oo. inakyat, hindi na nababa. Hindi na nababa. Umabot ba dito? Hindi, doon lang. Dito. Saka dito, pantay dyan. Diyan. Pumunta tayo dito daw sa may ano niya. Oo. Pag binuksan namin Oo. pasok yung tubig. Yung tubig. Kaya na-stay lahat. Anay. Inanay na rin sa Tagal. Kasi Ganda niya, oh. hindi. Oo. Ang ano nito talaga, marble. Oo. Nung nauso yung ganyan, yung parang sa bolingan. Binil type na kahoy. Hindi, kahoy talaga yan. Bolingan sa mga bolingan. Oo, Noong 80s. Yun, pinagawang ganyan. Ayun. Nung nawala ako ng ilang buwan ba yun? 6? Oo. Nung huli akong umalis dito. Oo. Nung bumalik ako ganyan na. Dahil nga, ayun nga naman, nasira, inanay. Kita niyo naman yung ano ni Ma'am, ganda, oh. Yung nung araw na ganito, simple. Pero maganda, pati yung pagkakadesign ng kanyang kusina. Ito, kusina ng ano, te. Tapos ito yung dirty kitchen ba to, Ma'am? Ganda ng bahay pala ni Ma'am. First time ko makapasok dito. Ito yung dirty kitchen nila, oh. Ganda. Pati ito, oh. Pati pala yung mga lumang wall. Mga kahoy din. Ganyan dati yan. Puro yan, orchids. Ito. Kaya may mga ganon. Ayun. Tapos ito yung kanilang parang dirty kitchen din to, ano? Yung rep ng aso. Ayun. Para sa aso lang. Tsaka ito yung ni Ma'am, ganda. Ayan ulit, ang bahay ni Ma'am. Ang ganda, di ba? Ganda pala. May salamin pa rito. Kasi may nag-dance studio ako nun. Dati. Kaya may salamin. Sandali lang. Oo. Dahil ginawa yung tulay ng Atlag, Oo. ang mga estudyante ko tagalabas, Hindi sila naputol makapunta. na. 2 months lang. Yun. Kaya pala may salamin. Siyempre, unang-una sa lahat, magpapasalamat muna kay Ma'am Baby sa pagtanggap niya sa akin. Thank you. Meron pang pasaging. Bye-bye. Pasaging pa. Bigyan pa ako niya hopya. Thank you po, Ma'am. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, malakas pa rin yung agos. Mga nga pa tayo dito. Baka madulas eh. Ayan na. Papunta na ulit tayo dito. Kanina doon tayo nang galing, dito naman tayo pupunta ngayon, palabas na. Ayan, yan yung paikot ng Desta. At least naikot ko yun ng buo na dito sa isla. Sa isla. Parang isla kasi. Sa Villa Desta. Subdivision. Ito po, bahay po ni Tito Samit eh. Ayan o. Dito sila kumuha. Tapos dito, bakante na. Eto na tayo, palabas na tayo. So, doon tayo nanggaling kanina. Doon din tayo pupunta. At dito, ito yung may daan na sa puntang Altana. Tamo ganda ng bahay oh. Ayun oh, doon. Aray ko, naku po, malalim pala rito. Nada pa.
Nadapa pa. Ayun oh, may bakaw pa. Alright. Dito rin, lubog na oh. Oh, to Atlag, Barangay Hall. Bit baligtad. Dapat doon pupunta. Yun. Ayan. Ito pa. Kawawa yung bahay dito. Ito, siraan na rin yung kanilang gate. Tsaka yung bahay oh. Bulok na. Ito yung bahay ni Utulse. Oh, boss, lubog yung tricycle. Oh. Ito pala yung bahay ni Utulse. Pero parang madalang na yata sila umuwi dito. Ayan po. Welcome sa ating submarine. Yung motor ni Idol, submarine. Boglo. Malalim na pala ito sa side na yun. Oh. Ayan na. Ate. Ayan, susundo pala si Idol dito ng estudyante. Ayan. May service siya rito. Dito sila uwi. Bahay pala nila ito eh. Ito na. Kakanan ulit tayo para lumabas. Tingnan nyo naman oh. Ito na yung harapan ulit eh. Ayan sila Idol oh. Nakamotor. Idol. Ayan yung motor nila oh. Labog na yung motor nila Idol eh. Ayan. Hi. Ayan sila. Oh, ito na po yung ating Desta sa harapan. Hi. Mainit. Ito na po yung mga kababayan natin naglalakad din tanghali na to. Ito. May sticker ka. Naku, naubos eh. Alpox TV. Sa YouTube. Next time, pagbalik ko. Binabalik ko tong ina-update ko. Bulok din yung bahay dyan. Malamang. Okay, kasama natin si Kuya Edgardo Albis. Tsaka kasama ni Ma'am Albis, teacher ko. Tsaka si Idol Edison Albis. Sila po pala dito ay 19, ano ba kayo Kuya? 1981. So almost 25 years. 40 years na pala sila. Eh, kumusta ba ang obserbasyon natin? Dito sa atin? Ngayon, Oo. ngayon, binabaha na. Nung araw ba, ano bang... Ay, hindi, mataas ito nung araw. Tsaka napakaganda rito, ano? Mataas ang walang baha-baha. Number 1 subdivision to. Oo nga, nung araw. Puro elite dito. Kaya puro mga social to. Puro mga prominente ang nandito. Tsaka Deo Gracia, maganda rin nung araw yun. Oo nga. Eh ngayon nga naman, dahil nagbabago na, dahil naiwan na. Naiwan na to, ano? Oo, kasi madami ng subdivision umano. Mga tumubo pa sa division, tumaas pa yung mga kalsada, naiwan. Naiwan. Eh sa tansya niyo ba, Kuya, ano ba ang mas magandang maging solusyon pa natin? Drainage system ba? Ayun, ang isa yun. Isa yun, ano? Drainage system. Yung pagpapataas ba ng kalsada? Hindi rin, ano? Ay, hindi. Pagka tumaas yun, maano na rin. Pinaplano na yan. Pinaplano na raw. Plano na. At sana po, mas maging maganda pa. Nilalakad na ng Pangulo namin yan. Oo nga. Subdivision, si Eric Si Eric, Ramos. Ah. Si Paste. si Idol Eric pa lang naglalakad dito at sana maayos na. Yung mga officer. Mga officer, para yung mga residente dito sumigla uli. Kasi ito, nung araw talagang napakasigla nito eh. Dinaraya ito ng halos mga tiga Malolos nagpupunta rito para makita lang at mamasyal sa Desta. Ano? Ngayon, hindi na makapamasyal kasi swimming pool na. Lahat ng board, nilalakad na. Nga nga. At sana, Pangulo. nitong mga darating mga panahon pa, mas maayos na agad. Na. At ma-action na na. Baka maayos naman.
Yan. Magantay-antay na lang. Yun nga naman. Antay-antay lang. Maraming salamat. Okay. Ang Villa Desta subdivision po ay hindi lamang isang subdivision. Isa itong bahagi ng kasaysayan ng Malolos, Bulacan. Mula sa pagiging kanyang sikat na mula sa pagiging isa sa pinakasikat na residential community noong dekada 70, 80 hanggang 90 hanggang sa pagharap sa isang pinakamalaking hamon nila, ang paulit-ulit na paglubog ng kanilang mga kabahayan dito sa dulot ng pagbabago ng klima, pagbabago ng lugar, ay patuloy pa rin nakatayo ang ating mga residente rito para siyempre dumaban sa hamon ng buhay. Ang kwentong ito ay isang paalala na habang umuunlad ang ating lungsod, kailangan nating sabayan ng tamang urban planning, maayos na drainage system at pangangalaga sa ating natural na daluyan ng tubig. At syempre, hanggang sa muling panonood uli sa ating channel. Maraming salamat sa ating pagsubaybay at until next time. Bye-bye. Shoutout kami sa ating mga masisipag at magigiting na teacher ng Marcelo H. Del Pilar High School at Marcelo H. Del Pilar National High School. Si ma'am po ay batch na nagturo si ma'am kailan? Mula 1968, Okay, hanggang? 1978. Ayun, matagal din si ma'am. Kaso hindi si ma'am, hindi ko naging teacher. Pero shoutout kami. Kasi puro babae. Oo, pero nakikita ko siya sa Marcelo dati. Shoutout kami sa lahat ng mga teachers natin, mga alumni, lahat ng nag-start ng Marcelo hanggang sa Marcelo National High School. Naks. Ay, eto kami ni ma'am. Nagpapahinga kami dito, mainit. Shoutout kami kay Arian. Apelido? Angelo. Oh, nasa ano siya? Nasa USA. Saan sa US? Houston. Sa Houston, Texas? Oo. Sa Houston. Ingat ka dyan. Ando kami ni Mami. Hi. Tsaka yung isang anak niya din. Dito lang sa Plaridel. Sa Plaridel, si... Ari ng laundry. may-ari ng laundry. May laundry pala sila, ma'am, dito. Ano pangalan? Si Alet. Alet Angelo. Salazar. Salazar. Oo. Alet Salazar. Ano na siya? May asawa na. Ayun. Dalawa pala anak ni ma'am. Ingat kayo dyan. Ando ka ni ma'am. Still alive and kicking pa rin si ma'am. Shoutout to sa mga Nicodemus family din sa Villa Desta. Welcome to Waterworld. Okay kami, idol. Shoutout muna kami sa Adriano at Roque family. Shoutout kay Idol Albert. Wala ka, nandiyan ka sa tindahan. Nasa tindahan. Oo nga. Lagi nasa tindahan. Tsaka shoutout kami kay Lamina. Andun. Tsaka kay Andun, sa misis ko, si Lenny. si Lenny. Ate Lenny, shoutout. Ingat kayo. Okay, Ingat. bye-bye. Kaya nga iniwan ako dito, andun sila, maaga pa lang. Oo nga. Kasama natin si Kuya Edgar. Shoutout kami sa Perez family ng San Pascual. Hagunoy. Ito kami. Siya nagbabantay dito. Kami. Shoutout dyan sa mga tropax natin ng Hagunoy. Alright. Shoutout yung lahat. Yun. Okay, bago tayo matapos, shoutout muna ako sa ating mga subscriber followers ng Alfax TV at Alpi Panelo, Alfax TV 17 sa ating mga platform. Si Vilyasis Dionesio Estorjo ng North Caloocan, kay Arcadio at Luwalhati Gabriel ng Bukawi, Bulacan, si Carlito Bong de la Cruz ng Bangbang, Bukawi, at si Idol Wet Fox. Laging nanonood sa atin na si Walk from PH, sinashoutout niya si Owen Gabriel Santos. Pinasa-shoutout ni Idol Owen Gabriel dahil laging nanonood sa atin si Walk from PH. Shoutout din kay Jimmy Rotairo, kay Jimmy Rotairo ng Rizal, at kay Von Pajardo ng Makati City. Si Mike ng Taiwan sa TikTok, shoutout idol. At kay
Pinoy sa Oman vlog. Nasa, ano siya, Sultanate of Oman. Shoutout sa inyo at ingat kayo dyan lagi. Maraming salamat sa pag-view sa channel. Sinashoutout ko rin si Dana Loyola. Sinashoutout niya ang kamag-anak niya sa Palapat, Purokdos, Hagunoy, Bulacan. O, kasama natin si Idol Jun. Shoutout kami sa Bernardino family ng Swarm. No, shoutout din kay Kilaba, Castro, tsaka kay Kuya Julius dito sa amin sa Desta. Homes. Yan, subdivision. Kakoy kami. Hi. At syempre sa lahat po ng mga bago lang sa lahat ng platform natin at kung nagustuhan niyo yung ating vlog patungkol sa lahat ng Filipino food, culture, tradition at syempre yung ating mga updates dito sa atin sa Bulacan at sa buong Pilipinas, puntahan niyo na ako sa channel ko sa Alfax TV, ang Bulacanong Vlogger. At syempre subscribe niyo na rin ako, hit yung notification bell para sa mga updated nating videos na ipalalabas ko sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Nagustuhan niyo yung video natin, share na rin. Until next time mga tropax, keep safe and keep moving always. Lasang bebel gum. Bye-bye and goodbye, Desta Subdivision, Malolos, Bulacan.